Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Loida. Walang eksaktong taon. Baryo Camote, Iloilo. Pangalawa sa apat na magkakapatid si Loida. Sa edad na 13, marami na itong natutunan ng mga bagay na makakatulong sa pamilya. Lalo sa tatay na bulag. Tanging siya na lamang ang katulong ng ina sa paghahanap buhay. Kung saan-saan sila napapadpad at kung minsan, nangunguha sila ng mga ligaw na kayos. Ito ay uri ng mga halamang ugat na panghalili sa tuwing walang bigas. May proseso ang pagluluto nito at tanging maalam lamang ang nakakagawa. Anak, bakit may sako ka na namang dala? Ang init ng panahon. Pwede naman sigurong mamaya na kayo umalis. Anak, pagpasensyahan mo na kami ng tatay mo ha. Imbes sana nag-aaral ka pa. Pero heto, mas inuuna mo pa ang paghahanap ng makakain natin. Wika ng ina na si Nanay Maria. Nay, ayos lang po. Saka masaya ako sa ginagawa ko. Lalo't kasama ko naman po ang mga kaibigan ko eh. Kaso lang po, may matandang nakatira dyan sa gitna ng nyoga ni Borloy. Abay kahapon ho, may kasamang mga itim na aso. Mantakin mo ba yun, Nay? Ipinahabol kami. Matagal na po kaming natawid dyan pero bigla na lang pong sumulpot yung matanda. Kaano-ano kaya ni Borloy yun, Nay? Tugon ni Loida. Ate, yung matandang may tungkod po ba? Kasama ko si tatay kahapon. Dumaan kami at kakausapin daw niya yung matanda. Wika ng kapatid na si Bebe. Paano naman niya nakilala yun, Bebe? Bulag si tatay ah. Tay, wag na po kayong pumunta doon ha. Lalo't hindi mo nakikita ang daan. Maliit pa itong si Bebe. Baka mapano po kayo? Kami na po ang bahala. Kaya naman naming mag-iib sa tawid ng ilog eh. Doon malinis yung tubig, tay. Diyan kina Borloy, di naman natin alam. Muling wika ni Loida. Kaunting paliwanag lang sa lugar. Kaunti lang ang bahay na nasa gilid ng pangpang. Bungad nito ay ilog at may malapad na palaisdaan bago ang baryo. Mahirap ang mag-igib ng tubig. Mas malayo ang baryo kaysa tawid ilog na pinagkukunan nila ng may inom. Sa tawid ng ilog ay may tinayong tangke ang may-ari ng palaisdaan. Ngunit hindi bukas para sa lahat. Pero dahil naawa ang may-ari sa sitwasyon nila, kaya pinapayagan sila nito. Kaso marami nga lang mga bantay na aso. Hanggang sa nagpaalam na si Loida na umalis at dadaan pa ito sa mga kaibigan para may makasama sa pangunguha ng mga halamang ugat. Tanghaling tapat. Inikot nila ang lugar. Wala pa gaanong kabahayan sa baryo at puro kakahuyan. Ngunit sa lugar nila Borloy ay marami talagang tumutubo. Kaya naiengganyo ang mga batang pumasok sa lugar. Kahit alam nilang hindi maganda ang ugali ng bantay. Ilang taon na din nilang ginagawa ang paghahanap ng ligaw na halamang ugat. Pero napapaisip sila. Paano mabilisang naitayo ang maliit na kubo? Loida, paano tayo dadaan dyan? Nakakatakot yung mukha ng mga aso oh. Grabe naman kasi yung si Borloy. Napakadamot. Ginawa pa niyang bantay yung lolo niya. Panakot siguro sa atin para hindi na tayo manguha ng makakain sa lupa niya. Wika ni Ria, isa sa mga kaibigan ni Loida. Pakiusapan kaya natin. Baka sakaling lang. Konti lang naman yung aso niya eh.
Saka, kaano-ano kaya siya ni Burloy? Isipin mo no, dito po talaga nilagay yung bahay niya. Tugon ni Loida. Uy, wag na tayong tumuloy. Hindi niyo ba napapansin kung paano tumingin yung matanda sa atin? Hayaan niyo na. Sa susunod magdadala tayo ng pamalo sa mga aso. Alam niyo na, masarap ihawin ng mga yan. Baka sila pa ang masilid natin sa sako eh. Wika ng isa pang kaibigan na si Boyet. Tagtawanan pa ang tatlo habang papalayo sa lugar. Ang hindi nila alam, malaki ang may tutulong na matanda para makausad sa buhay ang pamilya ni Loida. Isang sikretong kay tagal nang tinatago ng ama dahil sa pagtalikod nito sa obligasyon sa angkan at gusto ng normal na buhay kasama ang pamilya. Halos palubog na ang araw nang umuwi si Loida na may bitbit lamang na panggatong. Dahil walang nakuhang kayos, namulot na lamang ng panggatong si Loida nang sa ganun, hindi masayang ang pagpunta niya sa lugar. Medyo matamlay ang dalaga na tila pagod sa ginawang paglilibot. Kahit papano, may tira pa namang mga pinatuyong kayos na sinalang ang ina para sa hapunan. Kahit walang kanin, basta may lugaw na kayos sa hapag, kontento na ang pamilya. Maagang natutulog ang pamilya ni Loida dahil wala din naman silang perang pambili ng gaas para sa gasera. Isang palapag lamang ang tahanan nila. Halos magkakatabi lang sila sa pagtulog. Maghahating gabi nang magising si Bebe. Umiiyak ito na tila balisa. Bumangon si Loida para patahanin ang kapatid. Dahil mahimbing nang natutulog ang ina, hindi nito nararamdaman si Bebe. Habang pinapatahan ang kapatid, biglang may naamoy si Loida na hindi kaaya-aya. Pakiramdam niya ay merong kakaiba sa lugar. Akmang babangon sana siya para silipin. Ngunit biglang nagsalita ang ama. Anak, huwag kang umalis sa pwesto mo. Delikado. Kung ano man yang naririnig mo, hayaan mo lang. Sige na, matulog ka na anak. Wika ni Tatay Claudio. Tay, naiihi na po ko eh. Kanina ko pa po ito pinipigilan. Tugon ni Loida. Magsasalita pa sana ang ama ngunit biglang tumayo ang anak at lumabas. Nataranta din ang ama dahil alam niya ang presensya ng mga nilalang na may masamang balak sa kanila. Kahit hindi nakakakita, bumangon ito at tinawag ang anak. Nagising na ang lahat ng mapasigaw ang ama. Napabangon din ang ina at inawat ang asawang nagsisigaw sa pag-aalala sa anak. Ano bang nangyayari sa iyo? Ako na ang tatawag. Hating gabi na't ang iingay natin saka. Naudlot ang sasabihin ni Nanay Maria nang marinig ang malakas na sigaw ng anak. Dali-dali itong lumabas. Hinahanap kung nasan banda ang anak. Napakadilim ng paligid ng sandaling yun. Wala man lamang liwanag ng buwan. Hanggang sa naaninag ng ina ang malaking figura na hindi niya alam kung ano. Dala ng takot ay may nadampot itong nakasandal sa gilid ng tahanan. Iwinasiwas niya ang walis tingting sa hindi malamang direksyon habang tinatawag kung nasa ng anak. Ilang sandali lang, biglang may humawak sa damit. Dahil sa gulat ay pinaghahampas niya ito ng walis. Aray nay, tama na po. Ako po ito oh. Nadulas lang po ko kaya ako napasigaw. Parang si tatay ka din na eh. Walang nakikita pero matatakutin. Tara na nga po. Pumasok na lang tayo at magbibihis po ko ng damit. Nadulas po ko sa putikan eh.
Wika ni Lloyda. Saan ka ba nang galing? Pinapakaba mo ako ng todo. Akala ko kung napano ka na. Pati ang tatay mo. Pag ang mga kayong dalawa. O siya, sige na. Malabig na ang gabi. Tsaka anak, napakapanghi mo naman. Tugon ni Nanay Maria. Hindi po ko yun ay. Kanina ko pa nga po yan naaamoy eh. Ewan ko po kung saan ba nanggagaling. Akala ko nga kanina si Bebe. Tara na po, Nay. Inaantok na po ko eh. Naistorbo ko pa po kayo. Kasi itong si tatay eh. Akala mo naman nakakakita siya. Muling wika ng dalaga. Napailing na lamang ang ina sa sinabi ng anak. Hindi basta matatakotin si Lloyda. Nasanay na itong lumabas ng gabi para umihi. Pero yon ang unang gabi na masyadong nabahala ang ama sa anak. Habang papasok ng tahanan, may narinig sila na manok sa gilid ng bahay. Tinignan kagad ito ng ina dahil wala naman silang alaga. Lalong wala namang naliligaw na manok sa lugar dahil malayo ito sa mga kabahayan. Binaliwala na lamang yon ni Nanay Maria dahil baka ibon lang. Minuto lang ang nakalipas. Pabalik na sila sa pagtulog ngunit bigla na lang umuga ang tahanan. Madali nila itong naramdaman dahil gawa lamang sa kawayan ang bahay at madaling mabuwal. Kayong dalawa, huwag na kayong lalabas ha. Hindi na maganda ang pakiramdam ko. Nasa paligid lang sila. May pakay sila sa lugar. Kaya pakiusap. Hindi ko kayo mapoproteksyonan. Kaya kahit anong mangyari, huwag na huwag kayong lalabas. Maliwanag ba? Wika ni Tatay Claudio. Hindi na kami lalabas. Matulog ka na. Hangin lang naman yun. Hindi na kayo nasanay sa bahay natin. Magsitulog na kayo at mahaba pa ang gabi. Tugon ni Nanay Maria. Nay, bukas maglinis po tayo ng bahay ha. Hindi po talaga nawawala yung mabahong amoy eh. Ewan ko po kung saan galing. Parang hindi nakaligo ng ilang taon eh. Si tatay nga kahit minsan lang maligo, hindi naman ganyan yung amoy. Wika ni Lloyda. Natatawa pa itong nagkukwento. Ngunit pinatulog na ito ng ina. Kinaumagahan. Maaga pa lamang ay lumabas na si Lloyda ng tahanan para maglinis. Nagulat siya dahil nagkalat ang baho sa paligid. Dahil hindi niya naman alam kung ano ang dahilan, nilinis niya na lamang ito at hindi na nagreklamo. Bumangon na din ang mga magulang at nag-ayos na ng tahanan. Salatman sa lahat ng bagay ang pamilya. Ang tanging may pagmamalaki lamang nila ay ang pagiging malinis at masinop. Matapos ang agahan, muling nagpaalam si Lloyda na mag-iikot kung saan maraming kayos. Sa unang pagkakataon, sinabi ng ama na sasama siya kay Lloyda. Ayaw niyang palakarin ang anak na hindi ito kasama. Naglalaban ang utak ng dalaga. Ayaw na niyang isama ang ama pero sobrang mapilit ito. Kahit anong paliwanag ay madiin siyang pinipilit na isama siya. Dagdag pa ng ama. Kahit iwanan na lamang ito sa kubo na matandang sinasabi nilang bantay ng lugar ni Borloy. Nagtataka na kinakabahan si Lloyda. Pero wala din itong mapagpipilian. Naiisip na baka ang bunsong kapatid na naman ang dalhin ito papunta doon. Dala ang sako at panghukay ng lupa. Hawak ni Lloyda ang tatay habang binabagtas ang daan papunta sa kubo. Hindi na niya dinaanan ang mga kaibigan dahil alam niyang magtataka lamang ito kung bakit kasama ang ama. Tay,
Ang hirap po ng ginagawa natin. Bakit po kasi gusto niyo pa pong sumama? Kilala mo po ba yung matandang yun? Tsaka, bakit sobrang interesado niyo po sa kanya? Tanong ni Loida. Malalaman mo rin ang lahat, anak. Kaya gusto kong dalhin mo ko nang hindi ka nagtatanong. Saka kailangan na nating magmadali. Tugon ni Tatay Claudio. Tayo naman. Alangan naman pong tumakbo tayo. Alam niyo naman po na mahirap po ang lakad natin eh. Hindi naman pwedeng hilahin kita. Malapit na po tayo. Huwag po kayo mag-alala. Nakikita ko na po yung kubo eh. Muling wika ng dalaga. Wala pang 30 minuto sa paglalakad ay narating na nila ang lugar. Nagtaasa ng balahibo ni Loida nang makita ang mga asong naglalakihan ng pangil. Mapula ang mga mata, na tila manglalapa ng tao ang aura. Nakatayo lamang ang mga ito at diretsyong nakatingin sa kanila. Kinakabahan man, pero mahigpit niyang hinawakan ang ama at hinanda ang bitbit na panghukay ng lupa bilang pangdepensa sa oras na hinabol sila. Inabisuhan niya ang ama na malapit na sila sa lugar. Halos 5 dipa na lamang ang layo nila sa bahay. Ngunit nasaksihan niya ang pagyuko ng mga malalaking aso. Tila nakikita ng mga ito ang amo. Ang kanina'y mababangis na mga aso ay tila naging tuta. Hindi mawari ng bata kung paano ito nangyari. Pero ang naiisip niya may koneksyon ng ama sa mga hayop na naroon. Manoy Flavio, nasan ka? Anak, nandito pala ang mga alaga ko. Hindi ko man sila makita, pero naaamoy ko. Bitawan mo muna ako para lumapit sila. Wika ni Tatay Claudio. Sinong tiyo tay? Baka tulog pa po. Ang aga po kasi natin eh. Saka, sinong mga alaga? Paano po kayo nagkaalaga tay wala naman tayong inaalagaan? Saka tay, paano niyo naman po nakilala yung nakatira dito? Tugon ni Loida. Hindi lang kilala, anak. Naudlot ang pagsasalita ni Tatay Claudio nung may sumabat. Sa unang pagkakataon, nakaharap ni Loida ang kinakatakutang matanda. Inusisa pa ito ni Loida mula ulo hanggang paa. Ngunit habang tinitignan ng matanda, nakaramdam siya ng pitik sa puso. Sabay tingin sama. Dito lang niya napansin na tila pinagbiyak na bunga ang dalawa. Nakatulala si Loida at nagtataka sa mga nasaksihan. Pakiramdam niya ng mga oras na yun. Nananaginip siya dahil kakambal pala ng ama ang matanda. Ilang sandaling katahimikan ang pumagitna sa dalawa. Habang pilit na iniisip ni Loida kung paano ito nangyari. Hinawakan naman siya ng mahigpit ng ama. Halos maiyak ito nang ikwento niya ang mga nakaraan. Habang nagkukwento ay inaalalayan ito ng kapatid na makapasok na muna ng kubo. Mahaba ang salaysay ni Tatay Claudio pero ang tanging tumatak lamang sa utak ng dalaga. Kung anong lahi ang pinagmulan. Tama ang mga sinabi ng tatay mo, iha. Alam kong takot ka sa akin. Pero nandito ako para bigyan kayo ng proteksyon. Marami na sa mga kadugo namin ang gusto kaming paslangin. Dahil kami ng tatay mo ang napili para sa misyon. Maraming kalahi namin ang may inggit. Kaya dinabulag ang tatay mo dahil sa sumpang tumama sa kanya. Mabuti na lang at malakas ang depensa ko kaya hindi ako nadamay. At kung bakit ako naparito para sunduin na kayo, ililipat ko kayo sa mas ligtas na lugar.
Ilang araw pa lang ako dito pero ramdam ko ang panganib sa inyo. Wika ni Tio Flavio. Hindi po kayo taga dito? Kaya pala mabilis nyo lang pong nagawa yung kubo. Tio Flavio, saan naman po kami titira? May nanay at mga kapatid pa po ko. Baka magulat sila sa mga nangyayari. Tanong ni Loida. Naiintindihan ko, iha. Kagabi, naroon ang mga alaga ng tatay mo sa bahay niyo nang sumugod ang mga nilalang. Mabuti na lang kusang pumunta doon ang mga alaga niya. Sa ngayon, kailangan niyo nang mag-impake bago dumilim. Claudio, sa ayaw at gusto mo, iuwi ko na kayo. Mahirap na at baka mapano ang mga pamangking ko. Saka maiba nga pala ako. Maganda ang anak mo. Buti na lang at hindi nagmana sa'yo. Tugon ni Tio Flavio. Nagtawa na naman ang mga ito. Inabot pa sila ng tanghali sa pagkwekwentuhan. Habang nag-uusap, alam ni Loida na gusto na din ng amang makauwi sa lugar nila. Ramdam niya ang pananabik ng ama batay lamang sa kilos. Tanghaling tapat nang nagpaalam silang makauwi para makapag-ayos na din ng mga kagamitan. May iniabot na supot si Tio Flavio sa ama. Magagamit nila ito sa biyahe. Medyo mabigat para kay Loida na iwanan ang lugar na pinagmulan. Pero para sa kaligtasan nila, maging sa ina't mga kapatid. Nang makarating sa tahanan, sinabihang kagad ng mag-ama si Nanay Maria na mag-impake at aalis na sila sa lugar. Ngunit humiling ang ina na kung pwede. Kinabukasan na sila umalis. Kahit ganun lamang ang tahanan nila, mahirap itong iwanan ng basta dahil sa mga alaala. Lalo pat hindi na din sigurado kung babalik pa sila sa lugar. Bago magdilim, naayos na nila lahat ng mga gamit na dadalhin kinabukasan. Maaga silang naghapunan at maaga ding nagpahinga. Pero bago ang lahat, inihanda na ng ama ang mga panlaban kung sakaling may susugod muli sa kanila. Hinanda nito ang itak at bolo. Alam niya na hindi sila pababayaan ng mga alagad at kapatid. Pero para na rin sigurado, maghahating gabi ng magising si Loida dahil sa umaalingasaw na amoy. Akmang babangon sana ang dalaga nang makarinig ng mga paghangos. Kinalabit nito ang ina upang magising. Gusto niyang magpasama para matignan kung ano ang nangyayari sa labas. Hindi niya alam. Gising pala ang ama at nakikiramdam din. Huwag na kayong lumabas at delikado. Marami sila at hindi yan titigil hanggat buhay kami ni Flavio. Manalangin kayo at gagabayan ng amang may likha ang kapatid ko. Wika ni Tatay Claudio. Diyos ko, ano bang nangyayari? Hindi nyo ito naikwento sa... Pinigil ni Loida ang bibig ng ina nang hindi na humaba pa ang mga sinasabi. Sobrang dilim ng paligid. Inipo ng ama ang mga anak sa isang pwesto sa gitna ng higaan. Napabuntong hininga ito ng malalim. Alam niyang wala na siyang kakayahan pang makipaglaban dahil sa kondisyon. Kaya para sa proteksyon ng mga anak, inilabas niya ang bolo at itak. Iniabot kay Loida ang bolo. Ilang minuto ang nakalipas. Biglang may malakas na bagay na bumagsak sa ilog. Ngunit hindi lang isa. Maraming nahuhulog sa ilog na mga nilalang. Sumili pa sila sa maliit na siwang ng dingding. Ngunit dahil sa sobrang dilim ay wala naman silang maaninag maliban sa mga naririnig. Tumagal ng halos mag-umaga ang mga nagaganap.
Nakaidli pala sila at naalimpungatan na lamang nang makarinig ng boses ng pamilyar na tao sa labas. Tinatawag sila sa tapat lamang ng pinto. Humanda na kayo. Lilisarin na natin ang lugar. Huwag na kayong magdala ng maraming gamit. Madami ng mga mata sa dadaanan nyo. Claudio, alam mo na kung saan kayo pupunta, tama? Hindi na ako makakasabay sa inyo dahil sa mga alaga ko. Naway gabayan tayo ng ama. Loida, gabayan mo ang tatay mo. Wika ni Tio Flavio. Tay, sige na po. Sa nangyari kagabi, mas gugustuhin ko na pong umalis na dito. Nay, isarado na lang po natin ang bahay. Malay niyo po, balang araw mababalikan pa natin to. Mungkahi ni Loida. Paano na yan? Wala man lang tayong pera, Claudio. Saan tayo kukuha ng May inabot sa akin kahapon na supot ang kapatid ko. Anak, kunin mo ito. Sinabit ko lang dyan sa dingding. Maria, kayo nang bahala ng anak mo. Andyan ang address na uuwian natin. Sige na't mabilis ang oras. Mga anak, magmumug muna kayo. Sa biyahe na tayo kakain. O siya, sige na. Wika ni Tatay Claudio. Ilang sandali pa. Nasa baryo na sila at nag-aabang na ng masasakyan. Wala man lang gaanong nakakakilala sa kanila dahil hindi naman sila naglalalabas. Maliban na lamang kay Loida. Nakangiti lang itong kumakaway sa mga kaibigan na nakita at nakasalubong sa daan. Hindi naging madali ang panimula ng mag-anak. Pero dahil sa tulong na naibigay ni Tio Flavio, naging maayos naman ang lahat. Hindi nila alam kung saan nakatira ang matanda. Dahil ayon kay Loida, kusa lamang itong nagpapakita sa kanila para mangamusta. Nakilala din nila ang kaalyadong pamilya. Kaya naging kampante na din si Tatay Claudio. Magiging ligtas sila sa lugar. Magpasa hanggang ngayon, maayos naman ang naging buhay ng magkakapatid. Nagkaroon na din sila ng sari-sariling pamilya. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin malilimutan ni Loida nang minsang mabago ang buhay nila dahil sa mga asong tagabantay. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Dondon. Taong 2005. Probinsya ng Isabela. Hoy Enteng, panay ka na lang dyan aral ha. Abay tulungan mo naman muna ako dito. Wika ni Pinang, ate ni Enteng. Opo ate, mamaya ako na ang bahala dyan. Tatapusin ko muna ito. Tugon ni Enteng. O sige, ikaw na ang bahala dito ah. Aalis kasi ako at pupunta sa kabilang baryo. Kukunin ko pa yung mga labada. Wika ni Pinang. Sige ate, ako na po dyan. Tsaka ilan po ba isasaing? Uwi ba si Dondon? Tugon ni Enteng. 3 lang ang isaing mo. Dahil si Dondon, kilaitang muna habang nag-aaral. Wika ni Pinang. Ate buti pumayag ka na doon muna si pamangkin sa poder ng tatay niya no? Wika ni Enteng. Aba, hindi naman pwedeng ako lang ang gumawa sa lahat. Kahit nawala na si Donnie, nandyan pa naman ang mga magulang niya. Tsaka sila din naman ang nagsabi na doon muna si Dondon
Hindi na din naman alagain ng anak ko, no? 20 anyos na yon. Tugon ni Pinang. Alam ko ate, 5 taon lang kaya ang agot ko sa anak mo. Wika ni Enteng. Ay nako, ang dami mo pang satsat. Gawin mo na lang ang mga sinasabi ko sa'yo, ha? Saka mo na ituloy ang takdang aralin mo. Bakit ba kasi pulis pa ang napili mong kurso? Ang dami-dami naman diyang iba. Ginaya mo pa talaga ang trabaho ni tatay. Mamaya magaya ka sa kanya. Ilang taon na nilbihan sa bayan, pero buhay naman niya ang kapalit. Tugon ni Ate Pinang. Nangako ko kay tatay ate. Ipagpapatuloy ko ang nasimulan niya. Nung nabubuhay pa siya ni isang masasamang loob wala dito sa baryo. Pero buhat nang mawala siya, lumaganap na naman. Muling wika ni Enteng. Napailing na lang si Pinang sa sinabi ng kapatid. Aba, bahala ka kung ano ang gusto mo. Tutal, buhay mo yan at hindi kita didiktahan. Baka ako pa ang lumabas na masama eh. Wika ni Pinang. Matapos sambitin ng mga katagang yun, umalis na ito. Hindi naman na nagsalita o nakasagot pa si Enteng. Dali-daling tinapos ng binata ang mga takdang aralin. Pati na rin ang proyekto pagkatapos ay nagsibak na kaagad ito ng kahoy. Nagluto din ng binata ng kanilang makakain na magkapatid. Si Enteng ng mga panahong yon ay nasa kolehiyo. Malapit na itong magtapos ng pag-aaral. Samantala si Pinang naman ay meron ng anak, si Dondon. Ngunit nabiyuda na ito dahil maagang namayapa ang asawa dahil sa sakit na tuberculosis. Hindi na muli nag-asawa pa si Pinang. Itinuon na lamang ang atensyon sa anak at kapatid. Nagtatrabaho din si Enteng bilang kargador sa palengke upang may pangtustos ito sa pag-aaral. Wala na ang mga magulang ng magkapatid. Maagang namayapa ang kanilang ina dahil sa atake sa puso. Samantala ang ama naman ay namatay dahil sa engkwentro. Tanging ang benepisyo ng ama ang kanilang inaasahan. Ngunit hindi pa rin ito sapat para sa pang-araw-araw. Kaya namang kinailangan pa din ng magkapatid na kumayod. Matapos magluto, nagigib sa balon si Enteng at ilang sandali ang lumipas ay napansin ng binata na tila may umaaligid sa kanya. Ngunit sa tuwing tinitignan yon, wala naman siyang nakikita. Nagtaka na ang binata sa puntong yon. Kaya naman dali-dali itong umuwi. Dito niya aksidenteng nakabungguan si Weng. Naku, pasensya na. Hindi ko sinasadya nagmamadali kasi ako umuwi. Wika ni Enteng. Ayos lang. Bakit ba parang takot na takot ka? Tanong ni Weng. Wala yun. Akala ko kasi may tao Wala pala. Sige pasensya na ulit. Mauna na ako sa'yo. Tugon ni Enteng. Hindi na hinintay nito ang sagot ng dalaga. Dali-dali na itong umalis. Pag-uwi sa tahanan, napaupo sa upuan si Enteng at nagpahinga. Hindi pa din mawaglit sa isipan ang nararamdamang kakaiba sa balon habang nag-iigib. Si Weng kaya yun? Siya lang yung tao dun pero bakit naman niya ako mamatsyagan? Nagtatakang tanong ni Enteng sa sarili. Ilang sandali ang lumipas, napansin ni Enteng na pasado 6:00 na pala ng gabi at naghanda na ito ng kanilang makakain.
Sakto naman ang pagdating ni Ate Pinang. Aba, mabuti naman at nagawa mo lahat ng billing ko. Wika ni Pinang. Aba, syempre naman ate. Ako pa ba? Masunurin kaya ako. Tugon ni Enteng. Bukas nga pala, Enteng. Samahan mo si Dondon sa eskwelahan niya, ha? Panghapon ka naman, hindi ba? May aasikasuhin kasi ako. Kaya ikaw muna ang magpunta. Wika ni Ate Pinang. Napatango naman ang binata sa kanaupo sa hapag. Nga pala ate, nakabalik na pala si Laweng. Kanina kasi nakita ko sa may balon habang pauwi ako dito. Nung nag-iigib ako. Tanong ni Enteng. O tapos, hindi ba may gusto yun sa'yo simula nung mga bata pa kayo? Hala ka, matakot ka na. Tugon ni Ate Pinang. Ate naman, kanina nga natakot ako eh. Para bang may nanonood sa akin kanina habang nag-iigib. Tapos, yun, nakasalubong ko si Weng. Muling wika ng binata. Bakit kasi hindi ka pa magnobya? Nang sa ganun matigil na ang kababaihang nahuhumaling sa'yo. Tanong ni Ate Pinang. Ayoko naman ate. Baka mamaya magaya pa ako sa inyo ni tatay. Namatay ang kagad. Ayoko masira yung plano ko sa buhay ko, no? Tugon ni Enteng. O sige, kumain na lang tayo. At iwas-iwasan mo ang pagkakape, ha? Dahil nagiging nerbiyoso ka na. Wika ni Ate Pinang. Kumain na ang magkapatid at matapos nagpahinga na ang mga ito. Kinabukasan, nagpunta ang kaibigan ni Enteng na si Dino kasama si Dondon. Tiyo, hanap ka ni Kuya Dino. Aalis daw po kayo, ah. Wika ni Dondon. Anong meron? Wala ka namang sinabi na pupunta ka dito ah. Tsaka saan ba ang lakad natin? Tanong ni Enteng sa kaibigan. May pistahan sa kabilang baryo. Sasama ka ba sa amin ni Dondon? Tanong ni Dino. Aba sige, sasama ako. May kainan tsaka inuman yan. Panigurado. Pero ikaw Dondon, magpaalam ka kay ate ha. Baka ako ang mayari kapag uminom ka. Wika ni Enteng. Alam naman ni Mama Tiyo eh. Magbihis ka na para makarami tayo ng kain. Tugon ni Dondon. Dali-dali namang nagbihis ang binata. Matapos ay sabay-sabay nang umalis sa mga ito. Habang naglalakad, napadaan sa bahay ni Laweng ang tatlo. Sinalubong naman sila ni Mang Rene, ama ni Weng. Oh, magandang araw sa inyo mga binata. Aanyayahan ka sana namin na kumain sa bahay Enteng eh. Karawang kasi ng anak naming si Weng. Nahihiya naman siya na imbitahan ka. Wika ni Mang Rene. Si Tiyo lang? Hindi kami kasali sa inaanyayahan? Tanong ni Dondon. Akmang sasagot na sana ang matanda. Ngunit nagsalita si Enteng. Naku, hindi na po Mang Rene. Salamat na lang ho ah. Nagmamadali po kasi kami, di ba? Wika ni Enteng sa mga kasamahan. Naalala ng binata ang nangyari sa kanya kahapon. Kaya nang mapansin niya si Weng na nakadungaw sa bintana, dali-dali itong tumanggi at sinenyasan ng mga kasamahan. Opo. Nagmamadali kami. May inahabol po kasi kami. Wika ni Dino.
Tumango naman si Mang Rene sa sagot ng magkakaibigan. Umalis sa mga ito at nang makalayo sa bakuran ng mag-ama, bigla na lamang nagtanong si Dondon. Tiyo, bakit tumanggi ka sa paanyaya? Pagkain na yun eh. Tsaka baka masamain ni Mang Rene? Tanong ni Dondon. Kasi naman, naiilang talaga ako kay Wing eh. Alam niyo naman, simulat sa pool may gusto sa akin yun. Tapos kahapon, may nangyari pa na parang kakaiba. Tugon ni Enteng. Napakunot ang noo ng dalawa nitong kasama. Bakit ba? Ano bang nangyari sa'yo kahapon? Tanong ni Dino. Pakiramdam ko kasi kagabi, may sumusunod sa akin na hindi ko malaman eh. Tapos nagmamadali ako umuwi. Yun, bigla akong nakabangga si Weng. Tugon ni Enteng. Oh, anong kakaiba doon, Tiyo? Bakit kasi hindi mo nalang diretsahin si Ate Weng? Naayaw mo sa kanya? Tanong ni Dondon. Hayaan mo na. Huwag na lang natin pag-usapan at baka masamain pa ni Weng kapag narinig niya. Tugon ni Enteng. Hindi na lamang nagsalita pa ang dalawa at nagpatuloy na sa paglalakad ang mga ito. Nang makarating sa kabilang baryo, pinagpilahan agad ng mga kababaihan si Enteng. Ngunit mabilis itong nakakaiwas. Kung di ko kababata yung tito mo, iisipin ko na bakla yan eh. Parang diring-diri sa babae sa tuwing lalapitan siya. Wika ni Dino. Alam mo naman yan si Tiyo. Nakatuon ang atensyon sa pag-aaral niya, sa pagpupulis. Sinasabihan na nga yan ni Mama na magnobya na. Kaso ayaw pa rin niya. Baka daw mabiyudo siya gaya ni Lolo. Tugon ni Dondon. Natawa naman si Dino sa sinabi ng binata. Aba, biyudo ka agad? Nobya lang ang usapan Asawa na ang datingan ng kanya. Hayaan na nga natin yan si Enteng. Humanap na lang tayo ng pwesto. Muling wika ni Dino. Ilang sandali nakakita ang dalawa ng mauupuan. Kaya namang kagad nilang tinawag si Enteng na nakatayo sa isang sulok. Kainis naman. Napunit patuloy yung damit ko dahil sa mga babaeng yun. Wika ni Enteng. Dapat kasi Tiyo, nagdala ka ng sombrero para naman hindi ka nakilala ng mga humahanga sa'yo. Tugon ni Dondon. Ay nako, uminom na nga lang tayo. Sakto at libre ang mga alak ngayon. Kaarawan din kasi ng kapitan dito tsaka balita ko, wantusawa din ang mga pulutan dito. Wika ni Dino. Kagad namang tinawag ng binata ang babaeng nakatalikod upang humingi ng kanilang maiinom at pulutan. Eto ang alak tsaka pulutan. Tawagin niyo na lang ako kapag may kailangan kayo ha. Wika ng babae. Nanlaki ang mga mata ni Enteng nang makita si Weng. Bahagya pang nahiya ang dalaga. Nang makalis ito ay nagtawa na naman ng dalawa. Ayan, nakarma ka tuloy. Tago ka pa kasi ng tago. Yan tuloy, nakita ka pa din. Wika ni Dino habang umiiling. Hindi na lamang nagsalita pa si Enteng dahil sa inis sa pangasar ng dalawa sa kanya. Naginuman na ang tatlo at hindi na lamang pinansin pa ni Enteng ang presensya ni Weng. Kahit tila binabantayan siya nito. Maya-maya ay nakaramdam ng pagkahilo ang mga ito. Kaya naman nagpasya sila Enteng na umuwi na.
Nagpalingalinga pa sa paligid ang binata. Ngunit wala na si Weng. Kaya naman nakahinga ito ng maluwag. Ay, ang sarap talagang uminom at kumain kapag libre. Wika ni Dondon. Oo nga eh, mas madami yung pagkain mo ng pulutan kesa iniinom mong alak. Tugon ni Dino. Nagtawanan ng mga ito hanggang sa nakarating ang mga ito sa madilim na parte ng baryo. Hindi naman alintana yun ng tatlo. Lalo pat may dala silang ilaw ngunit ilang sandali ang lumipas. Laking gulat nila nang maramdaman nila na tila may nakasunod sa kanila. Kaagad namang inilawan ni Enteng ang kanilang likuran. Dito nagtayuan ang balahibo ng tatlo. Walang ya, ang laking aso naman yan. Namumula pa yung mga mata oh. Wika ni Dondon. Tinitigan niyo ng tatlo hanggang sa naglakad ang aso palapit sa kanila. Dito na tila nawala ang tama nila Enteng. Teka mga pare, hindi normal na aso yan. Takbo, baka lapain tayo. Sigaw ni Dino. Hindi nga nagkamali ang binata dahil hinabol sila nito. Hindi makapaniwala sila Enteng sa mga naganap. Nagkanda dapa-dapa pa ang mga ito habang tinatakasan ang napakalaking nilalang na anumang oras ay maaari silang atakihin. Kanya-kanya ang tatlo hanggang sa nakarating sila sa kabahayan. Pawis na pawis. Hindi na nakapagpaalam pa sa isa't isa ang mga ito dahil nagkanya-kanya na sila sa pag-uwi. Nang makapasok sa tahanan, nagtataka naman si Pinang nang makita ang kapatid na pawis na pawis. Hindi na namalayan ni Enteng na naghiwalay sila ng daan ni Dondon. Dahil sa sobrang takot, napainom ng napakaraming tubig si Enteng. Natanaw pa niya mula sa bintana ang malaking aso na tila hinihintay siyang lumabas. Ano bang nangyari sa'yo, Enteng? Bakit pawis na pawis ka? Tanong ni Pinang. Kasi ate, hinabol kami nila Dondon ng malaking aso eh. Hindi ko alam kung hayop ba talaga yun o aswang. Tugon ni Enteng. Kasama mo si Dondon. Nasaan na siya? Bakit hindi mo nakasama? Tanong ni Pinang. Napakamot sa ulo si Enteng na mapagtanto nito na hindi niya kasama sa tahanan ng pamangkin. Nagkahiwa-hiwalay kami ate dahil sa aso na yun. Siguro umuwi na siya sa lola niya kasi hindi ko na namalayan eh. Ako ata yung sinusundan ng aso na yun. Nakita ko siya kanina sa labas ng bahay eh. Muling wika ni Enteng. Napailing na lamang si Pinang sa sinabi ng kapatid. Parang aso lang eh, takot na kayo kagad. Sige na, kumain ka na dyan at magpahinga. Kung gusto mo, maligo ka na din para mahimasmasan ka. Wika ni Pinang. Hindi na lamang nagsalita pa si Enteng. Hindi din niya maipaliwanag ng maayos ang mga nakita. Nang kumalma ang pakiramdam, kagad naligo si Enteng at natulog. Akala ng binata yun na ang pinakapangit at hindi inaasahang pangyayari sa tanang buhay. Ngunit nagkamali ang binata dahil nag-uumpisa pa lamang ang pagsubok na darating sa kanya. Kinabukasan, sobrang sama ng pakiramdam ni Enteng. Namumutla ang bibig nito at sumasakit ang tiyan. Tumayo sa higaan si Enteng ngunit natumba ito. Ate, tulong! Umiikot yung paningin ko. Tsaka sobrang sakit ng tiyan ko.
Sigaw ni Enteng. Dali-dali namang nagpunta si Pinang sa silid ng kapatid. Ano bang nangyayari sa'yo, Enteng? Bakit ka sumisigaw dyan? Tanong ni Pinang. Akmang lalapit na sana ang ate sa kapatid nang bigla na lang nagsuka si Enteng. Kulay itim at napakasangsang ng amoy na tila mula sa nabubulok na hayop. Ate, ang sakit kasi ng tiyan ko. Parang hinihiwa mo na sa loob eh. Wika ni Enteng. Namimilipit na ito sa sakit at hindi na malaman kung ano ang gagawin. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyang kagabi na umuwi ka ha? Tanong ni Pinang. Ilang sandali pa ay nawala ng malay si Enteng. Nataranta na si Pinang kaya naman dali-dali nitong tinawagan ang anak na mabilis namang dumating. Bakit po ma? Naku, ang over lang yan si Tiyo. Paliguan mo kaya ma? Wika ni Dondon. Puro ka talaga kalokohan, Dondon. Tinawagan kita dahil nahimatay ang tiyo mo. Tapos, ikaw puro ka pabiro. Tugon ni Pinang. Ano po bang nangyari dyan kay Tiyo? Bakit naman siya hinimatay? Tanong ni Dondon. Napahilamos sa mukha si Pinang sa tanong ng anak. Tulungan mo na lang akong dalhin sa kubo itong tiyo mo. Nang makalanghap man lang ng sariwang hangin. Wika ni Pinang. Inalalayan ng mag-ina sa Enteng at ilang sandali ay nagkamalay na ito. Tabi kayo. Nasusuka ako. Hindi ko mapigilan. Alis! Wika ni Enteng. Sinagi nito si Dondon ngunit tumilapon ang binata. Nalabis namang kinagulat ni Pinang. Ayos ka lang ba anak? Hoy Enteng, ano bang problema mo? Nakakasakit ka na. Wika ni Pinang. Hindi naman nakasagot si Enteng dahil suka lamang ito ng suka. Pinigilan naman ni Dondon ang ina. Hindi naman ata sinasadya ni Tiyo ma. Kumalma po muna kayo. Tignan mo, hirap na nga si Tiyo Enteng. Wika ni Dondon. Napatulala ang mag-ina dahil namumutla na si Enteng. Hindi na ito mapakali sa kakasuka. Dalhin kaya natin ang tiyo mo sa pagamutan o kaya sa albularyo. Baka na paano na yan? Bungkahi ni Pinang. Hinang-hina na si Enteng na mga panahong yun. Ngunit inisip nito na gawa lang yun sa nainom na alak. Pero laking pagtataka nila Pinang. Dahil siya lamang ang naggaganon sa kanilang tatlo. Oo nga po tiyo. Daling ka na namin sa pagamutan. Namumutla ka na oh. Baka mapano ka pa. Delikado kapag lumala pa yan. At hindi na naagapan. Wika ni Dondon. Ilang sandali ang lumipas muling nagsuka si Enteng. Napakasangsang ng amoy na nilalabas ng binata. Maya-maya pa'y lumapit ang mga manok sa pwesto ni Enteng. Ang labis na pinagtataka ni Dondon. Nag-aabang ang mga manok sa isusuka ni Enteng na talaga namang nakakadiri. Ano ba yan? Bakit kinakain ng mga manok ang sinusuka ni Enteng? Tapos pinag-aagawan pa nila? Nagtatakang tanong ni Pinang. Kanina ko pa nga rin napapansin yan, May. Nakakapagtaka lang kasi. Napakabaho kaya. Tugon ni Dondon. Magpapahinga muna ako ha. Baka gawa lang ito ng alak na ininom natin. Wika ni Enteng.
Hinayaan na muna ng mag-ina si Enteng sa labas at pinagpahinga ito. Nang araw na yun, hindi mapakali si Enteng. Kinakagat nito ang papag na hinihigaan. Sa tuwing sasapit ang gabi ay titig na titig ito sa buwan. Kapag umaga naman ay tulog ito at nagsusuka. Labis naman ang pag-aalala ni Pinang sa kapatid. Ngunit ayaw naman ni Enteng na magpadala sa pagamutan sa paniniwalang dahil lamang ito sa nainom. Makalipas ang ilang araw na patuloy ang sitwasyon ni Enteng. Hanggang sa hindi na ito makatayo kaya naman dinala ni Pinang ito sa pagamutan. Pero wala ding nangyari. Kaya naman naisipan nilang dalhin ito sa albularyo. Wala na tayong ibang pagpipilian kundi dalhin ka Enteng kay Mang Lando. Magaling na albularyo yon. Baka matulungan kanyang magamot. Mungkahi ni Pinang. Albularyo? Mga doktor nga hindi malaman ang karamdaman ko eh. Siya pa kaya na isang albularyo lang? Nagsasayang lang tayo ng oras. Baka ito na talaga yung kapalaran ko. Tugon ni Enteng. At muli na naman itong nagsuka. Kakayanin mo tiyo. Malakas ka hindi ba? Patunayan mo at ipakita sa akin. Wika ni Dondon. Hindi naman nakasagot pa si Enteng. Patuloy lamang ito sa pagsuka. Nagpa siya si Pinang na dalhin si Enteng kay Mang Lando, isang kilalang albularyo sa lugar. Pagkarating nila sa tahanan ni Mang Lando, napansin ni Enteng na maraming tao ang nakapila para magpagamot. Naku, balala na ang karamdaman mo iho. Mukhang minamadali ng gumawa nito sa'yo na maging kalahi ka nila. Wika ni Mang Lando. Hindi ko po alam, Mang Lando. Bigla na lang akong nagkasakit at hindi na gumagaling. Ano po bang dapat gawin ko? Tanong ni Enteng. Hindi na napigilan pa ng binata na mapaluha. Huwag kang mag-alala anak. Tutulungan kita. Una, kailangan mong uminom ng mga gamot na gawa sa mga halamang ginagamit ko sa panggagamot. Pangalawa, kailangan mong magdasal at manalangin para sa iyong pagaling. At pangatlo, kailangan mong mag-ingat sa mga taong may masamang espiritu at atensyon sa iyo. Wika ni Mang Lando. Opo, Mang Lando. Gagawin ko po ang lahat ng mga sinabi ninyo. Hirap na talaga ako sa nangyayari sa akin eh. Tugon ni Enteng. Baka sa mukha ng binata ang paghihirap sa nadarama. Mabuti anak. Ngayon, uminom ka muna ng mga gamot na ito. At huwag kang lumabas ng bahay niyo dahil umaaligid sila sa iyo. Mas mabuti kung dumito ka muna para mabantayan kita hanggang sa gumaling ka. Opo, Mang Lando. Maraming salamat po ah. Ano po ba talagang nangyayari? Bakit po ako nagkakaganito? Tanong ni Enteng. Walang anuman eh. Ang mahalaga, gumaling ka na anak. Hindi ko maaaring sabihin sa iyo ang nalalaman ko para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Tugon ni Mang Lando. Matapos ang ilang araw, nagbigay si Mang Lando ng mga gamot na gawa sa mga halamang tulad ng bayabas para sa panggamot ng mga sakit sa tiyan, makabuhay para sa paggamot ng mga sakit sa dugo, at sambong para sa panggamot ng mga sakit sa balat. Nagbigay din ito ng mga dasal at panalangin para sa paggaling ni Enteng. May ibang ginawa pa si Mang Lando sa binata na hindi na nailahad pa ni Dondon.
dahil masyadong sensitibo. Ma, kailan kaya gagaling si Tio? Sa tingin mo, magagamot kaya siya ni Mang Lando? Tanong ni Dondon. Ipagdasal natin na sana gumaling na si Enteng nang sa ganon. Hindi na siya mahirapan. Ilang linggo na siyang hindi nakakapasok sa eskwela. Nahuhuli na siya. Kaya sana gumaling na ang tiyo mo. Tugon ni Pinang. Sa kabilang banda ay sinagawa na ni Mang Lando ang huling panggagamot kay Enteng. Dasalin mo ito anak at sundan mo ako. Panginoon, pagalingin mo ako sa sakit na ito. Bigyan mo ako ng lakas at pag-asa. Wika ni Mang Lando at nag-usal pa ito ng orasyon. Hindi na nagsayang ng oras ang matanda dahil napakaseryoso ng kondisyon ni Enteng. Lalo pat ilang araw na itong nayanggaw bago dinala sa kanya. Habang nag-uusal ng orasyon, dumating naman sila Dondon at kaagad pumasok. Habang pinapanood ang matanda sa panggagamot, napansin ni Pinang na may dumaan sa labas ng bahay. Sila Weng ba yon? Bakit parang kanina pa sila pabalik-balik dito? Tanong ni Pinang. Napalakas pa ang pagkakasabi nito. Sinisigurado nila kung nagtagumpay ba sila sa pangyanggaw kay Enteng. Pero hindi ko hahayaan na magtagumpay sila. Tugon ni Mang Lando. Matapos mag-usal ng dasal, pinahawak ni Mang Lando ang insenso kay Pinang. Samantalang si Dondo naman, isinama ng matanda sa likod ng bahay. Madilim na ng mga oras na yon, kaya naman may dalang ilaw na degasera ang dalawa. Mang Lando, ano po bang gagawin natin dito? Tanong ni Dondon. Hindi naman sumagot pa ang matanda. Maya-maya ay bigla na lamang lumakas ang hangin kaya namatay ang ilaw. Akmang sisindihan yon ni Dondon. Ngunit kagad itong pinigilan ni Mang Lando. Ilang sandali pa bigla na lamang may umatake sa dalawa na malalaking aso. Ngunit hindi nagpatalo ang matanda. Nag-uusal ito ng orasyon habang hinahataw ng buntot pagi ang dalawang nilalang. Ilang sandali pa huminto ang matanda sa kanito kinuha ang ilaw sa binata. Hinagis yun ni Mang Lando sa walang buhay na dalawang aso. Bago pa bumalik sa anyong tao, sinilaban na yun ng matanda. Tapos na. Tapos na ang paghihirap ng tiyo mo. Wala na ang mga aswang na yumanggaw sa kanya. Wika ni Mang Lando. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting gumagaling si Enteng. Nawala ang sakit at nagbalik ang lakas. Maraming salamat Mang Lando. Magaling na po ako. Maayos na po yung pakiramdam ko. Wika ni Enteng. Wala nga naman anak. Ang mahalaga gumaling ka na. Huwag mong kalimutan ang mga payo ko sa'yo. Tugon ni Mang Lando. Matapos ang araw na yon, hindi na muling nakita pa ni Enteng si Laweng at ang pangyayaring yon sa buhay ni Enteng. Kailanman hindi niya malilimutan. Kaya naman binabahagi niya ang kwentong ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng liham sa kanyang pamangkin na si Dondon. Sa kasalukuyang taon, nagsisilbi sa bayan si Enteng bilang isang pulis. Samantalang si Dondo naman ay naging isang guro. Nagpapasalamat ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lang sa kwentong ito. Bago tayo kumain o uminom kung saan man, hindi naman masama na maging mapagmasid.
at masigurado na hindi tayo matutulad kay Enteng na muntik pang mayanggaw. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.